Talagang dumaan sa butas ng karayom ang reproductive health law bago tuluyang naisabatas noong taong 2012 matapos ang halos 15 taong pagsusulong dito. Pero pansamantalang pinigilan ang pagpapatupad nito noong Marso 2013 dahil naman sa sunod-sunod na petisyong kumukwestiyon sa legalidad nito. Balita natin ni Trisha Zafra. Hindi lang isang beses napukaw ang atensyon ng mga manonood dito at sa ibang bansa matapos masaksihan sa dokumentaryong 22 ng Front Row ang istorya ni Aling Rosalie at Danilo Cabeñan, ang mag-asawang may 22 anak. 16 anyos pa lang si Aling Rosalie nang ipanganak niya ang kanyang panganay. At mula noon, halos taon-taon na siyang nabubuntis. Kasi hindi ko man alam yun noon yung family plan, hindi ko pa alam yun eh. Mahirap lang kami dito dati. Mister ko di rin marunong nun eh. Hindi marunong mag-ano ng kondom. Hindi ko naman sabi ko sinangad na dumaming anak ko dahil sa buhay. Saka nung kasalukuyan talaga, wala pa sa akin nagbigay ng advice na bakit hindi kayo mag-pills? Wala noon. Si Adelina naman, may 4 na anak. Nakakakuha siya ng libreng contraceptive pill sa health center. Pero nakakalimutan daw niya itong inumin minsan kaya nabuntis uli. Hindi ko na inom yung pills. Hindi ko na dapat to sundan. Hindi ko na nakakalain na Ang mga kwentong ito tila sumasalamin sa buhay ng maraming pamilyang Pilipino. Kaya naman 14 na taon at 8 buwan ang nakakaraan, ipinanukala sa Kongreso ang isang batas na magbibigay pondo para sa libreng contraceptives, magbibigay mandato sa mga pampublikong ospital na magbigay ng reproductive health services at mag-uutos sa mga eskwelahang magturo ng sex education. Isang panukalang naging hudyat para maisulong ang ngayoy reproductive health law. August 16, 1999, na-file ang House Bill 8110 o ang Integrated Population and Development Act of 1999. Layunin nitong mabigyan ang mga Pilipino ng access sa reproductive health services, kabilang na ang family planning. Walang pinatunguhan ang panukala. Paulit-ulit na na-file ang panukala sa Kongreso hanggang umapak ang 14th Congress at umabot ito sa plenaryo. Dito na nagsimula ang mas mainit na debate. Makalipas ang 1 taon, muling isinulong ang RH Bill. Isinumite ni Senator Miriam Santiago ang Senate Bill 2378. Sa mababang kapulungan naman, na-consolidate ang mga panukalang ipinasa ng iba't ibang kongresista at tinawag itong House Bill 4244. Agosto noong 2012, pinagbotohan ng mga kongresista ang pag-terminate sa debate kaugnay ng RH Bill. Mas malakas ang boses ng mga pabor na ihinto na ang period of debate. Pagdating ng third and final reading, tumaas ang lamang ng mga pabor sa panukala at naipasa ang batas sa Kamara sa botong 133 to 79. Tila dumaan din sa butas ng karayom ang pagpasa ng panukala sa Senado. Pero sa huli, 13-8 ang naging boto ng mga senador pabor sa RH Bill. December 19, nilagdaan ni Pangulong Aquino ang RH Law. Pero kasunod ng 14 na petisyong kumukwestiyon sa konstitusyonalidad ng RH Law, naglabas ng status quo anti-order ang Korte Suprema noong March 2013 para pansamantalang pigilan ang pagpapatupad ng batas. Pinalawig ito pagdating ng Hulyo at idineklarang constitutional at ipatutupad na ang reproductive health law, isang labang inabot ng 15 taon para sa mga nagsusulong ng naturang batas. Trisha Zafra, GMA News.